Ang part 2, ito na. Dito na tayo sa part 2 mga bossing. Alam ko yung inaantay na talaga eh. Dito na tayo sa part 2. Oops! Huwag ka muna magsasalita. Ito na yung part 2 mga bossing. Dito, palapot na ng palapot. Yung sabaw. O kumbaga parang kanina, pinakukuluan lang. Ito medyo matagal lang kumulo. Lumalambot na yung karne. Tapos yung sabaw lumalapot na. Pasarap na ng pasarap yan. O ngayon, bago natin simulan yan, meron na naman bagong pinalalabas yung mga dilawang ulol. Sabi nila, ang makikinabang daw dito sa statement nito ni Zaldico, mga Duterte, putang ina. Hanggang ngayon, tingnan nyo na lang kasi kung ano yung sinasabi nito ni Zaldico. Iniisip na naman ng mga dilawan si Duterte. Iniisip na naman ng mga dilawan si Inday Sara kasi nga, posible na dahil dito sa sinabi ni Zaldico, mawala na talaga ng todo yung suporta ng mga Pilipino kay Bongbong Marcos. Pati yung mga troll niya sigurado magagalit na sa kanya. Mantakin mo magkano lang binibigay sa kanila barya-barya. Nakita nyo naman yung mga nagkakalat na mga text messages, 10,000 para lang bugbugin nila sila Inday Sara, sila Bato de la Rosa, sila Bongo. Ganun lang natatanggap nila, tapos yung mga amo nila putang ina ang tinatanggap daan-daang bilyon. Saan ka naman makakita? Kasi palagay ko, pati yung mga vlogger nila, pati yung mga binabayaran nilang mga troll, palagay ko na scam din nila. Kasi sila yung gumagawa ng dirty works, tapos putang ina ang sarap ng buhay ng mga amo nila. So malamang sa malamang, pati yung mga vlogger nila, mga naglalagkitan, mga vlogger nila, mga mababantot, at saka mga walang mga skincare. Ayan mga yan, maniwala kayo sa hindi mga bossing. Malamang babaliktad na din ng mga yan. Oo, sino? Sabi ko nga sa inyo, yung Bostoyo nga, amo niyan si amo niyang Bostoyo yung yan si Romualdez eh. Nakikita niyan. Oh, di ba? Saan nanggagaling yung mga pinang-charity ng ulol na yan? Oh, di sa inyo rin, baka nakaw yan. Baka, di ko sinasabing nakaw yan. Oh, kasi nga amo niya si Romualdez, magnanakaw si Romualdez, sabi na ito ni Zaldico eh. Oh, kung amo mo si Romualdez, pinagtatanggol mo si Romualdez, katulad yan dyan maligno na yan, yung putang ina niyan. Yung babaeng kahit ilang beses lagyan mo ng makeup yung mukha, putang ina mukhang inaagnas na. Oh, tingnan mo yung mga tao na yan. Yan sila Jesus Falsis na yan. Oo, Jesus Feces. Tangina pangalan pa lang tayo na eh. Oh, yung mga yan. Yung mga yan, sa tingin mo yung mga yan, hindi kinakargahan yung mga bibig niya ng pera. O balita ko, sabi nga nila, yun daw yung maligno. 600k per maputang ina, i-English ka lang ng may accent na wala naman laman. Tapos babayaran mo 600, saan galing yung binabayad ng 600,000 per month dyan? O hindi ba? Sa inyo rin, sa mga ninanakaw sa inyo, tapos sinusuportahan yung mga yan. Pati yung mga yan, soon enough, mawawala na rin yung mga yan at mababaliktad din yung mga yan. Ang makikinabang daw, mga Duterte dito, putsang ina niyan. Pinapakita na sa inyo kung gaano ka magnanakaw si Marcos, iniisip nyo pa, ayaw nyo sa mga Duterte. Wala naman ninakaw Duterte sa inyo. Ginawa nga ng Duterte, napakaganda sa Pilipinas, mga buwaka ng ina ninyo, pinakikinabangan nyo nga ngayon, daan kayo ng daan sa Skyway, mga putang ina nyo eh. Oh, hindi ba? Kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Wala kayong nakikitang mali sa mga Duterte. Bukod sa kamay na bakal, ayaw nyo lang kasi ng kamay na bakal, gusto nyo malayang-malaya kayong makakagawa ng mga kademonyoan nyo. Hindi pwede yun. Oo, so kailangan natin ng kamay na bakal. So kung ang magbebenepisyo dito, si Inday Sara, dahil magiging presidente siya, sa tingin mo kung ako ang vice president? Putang ina, ayoko maging presidente, maniwala kayo, bakit? Bulok na bulok ang Pilipinas, sagad na sagad ang Pilipinas. Ang laki ng utang ng Pilipinas. Ang pangit ng status natin, image natin sa buong mundo. Putsang ina, pag aatin ka ng mga asi-asiyan na yan, mga epik na yan, pinagchichismisan ka dahil ina, ito yung papalit oh. Kumbaga, basura, madumi yung iiwan sa iyo. Paano mo ayusin yun? Tapos sabi nga nila, they are setting the stage for Inday Sara to fail when she becomes president sa 2028. Bakit? Uubusin na nila lahat ng resources. Walang mga proyekto. Tapos biglang si Inday Sara magiging presidente. 6 na taon, sa tingin nyo kayang ayusin? Ni Inday Sara yung 6 na taon na winasak niya itong 3 itlog na ito. Hindi mahihirapan si Inday Sara, maniwala kayo. Tapos puta, nandiyan pa yung mga komunista, lumakas na naman sila. Ang daming problema ng Pilipinas. Sa totoo lang, iiwanan mo kay Inday Sara. Kung ako si Inday Sara, am I gonna be excited to become president? No. Kaya nga tatanungin mo si Inday Sara ngayon, Inday, gusto mo president? Hindi pa ako nag-iisip. Pukin ang ina niyan. Kung ganitong Pilipinas, ganito katitigas ang ulo, ganito kadami mga tarantado sa Pilipinas, sinong gustong mag-ayos niyan? Diba? Ang ina nyo. Itong mga dilawan na ito, nakikita na nga nila ninanakawan sila dahil lang Duterte yung Pero kung si Leni Robredo yung vice president ngayon, pukin ang ina ng mga yan. Kung si Leni Robredo ang vice president ni Bongbong Marcos ngayon, maniwala kayo, baka wala pang 1 taon gusto nila tanggalin na si Marcos. Kasi gusto nila sila makinabang kapag si Leni ang nilagay nila dyan, putang ina, sila naman yung magnanakaw sa Pilipinas. Ganun yun. Kasi ngayon ang nagnanakaw, pula. Ang nagnanakaw ngayon, mga loyalista. O gusto nila, Liberal Party, mga magnanakaw din yan eh. O gusto nila sila yung mapunta dyan para sila naman yung magnanakaw sa Pilipinas. O, hindi ba puro kawatan yung mga yan, di umano? O si Leila de Lima, mayroong mga budget na hindi may paliwanag sa DOJ. Si Risa Ontiveros, may mga budget sa PhilHealth na hindi rin may paliwanag. O hindi ba mga liberal yung mga ulol na yan? Yan ang gusto nila, sila naman, yung makapagnakaw. O ganun yan, kaya ayaw nila yung mga Duterte.
Paano hindi sila nakikinabang sa mga Duterte, yung mga businesses nila, mga sindikato nila, hindi nagpa-prosper sa panahon ng mga Duterte. So ayaw nila mag-antay ng another 6 years. At lalo itong mga makakaliwang mga NPA na ito, o ganun din ang gagawin nila. Ayaw nila ng mga Duterte kasi alam nila na putang ina kung matapang si Inday, si Bangulong Duterte, mas matapang si Inday Sara, ubusin sila. Ngayon simulan na natin itong part 2, mga bossing. Dito talaga matindi ang mga revelasyon dito. Deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na akong... Tingin nyo ba AI to? May AI ba na ganyan? Nagbabasa? Pati anino. Ayan, kita nyo naman. Parang ginawa niya lang to sa gilid ng apartment niya. Mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Eto na. Part 2. Excited na kayo. Eto na, part 2 mga bossing. Sige na. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ko kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Sen. Si Sec. Mina Pangandaman, ikaw Mina Pangandaman, patawa-tawa ka pa kahapon. Hi, kamusta na kayo? Putang ina mo. Nangamusta ka pang hayop ka, ha? Ito matindi. Putya, ito yung kapitbahay mo na banas ka tapos kinakamusta ka pa. Anong explanation niya kahapon? In-explain niya sa kahapon how budget works. Which is alam naman na natin yun how budget works. Diba? Taon-taon, alam naman na natin yan. Naubuksan na nga ang utak ng mga Pilipino kung paano gumagana yung budget dahil dyan sa blankong BICAM na yan. Diba? Yun nga, hindi nila may paliwanag. Sabi nga ni Bongbong, blankong BICAM. Wala namang ganun. Vinito ko nga Vinito ko nga yung yun yung isa pang nila, yun yung isa pang argumento nila. Vinito ko nga yung 190 billion Vinito ko nga. Kasi ibig sabihin nun, talagang ayaw ko nito. Kasi supposedly ang ang budget na nanakawin ninyo 290 billion sana yan, hindi lang 100 billion 290 billion, tinanggal mo kunyari 190 billion para hindi ka mapagbintangan. Para masabi na malinis ka. Dami ng mga ganyan mga pelikula, di ba? Yung akala mong kakampi, yung pala yung kalaban. Yung akala mong kasama mo, best friend mo, yun pala, yun yung nagtatraidor sa'yo. Marami ng mga ganyang pangyayari mga bossing. So ang ginawa nila, tinanggal nila yung 190 billion, iniwan yung 100 billion, kumita pa rin sila. Nagmukha pa sila, mantakin mo, kumita na sila, nagmukha pa silang hero dun sa pagtanggal nila pag veto, di umano. So the fact na meron kang ang vinito, ibig sabihin, palpak talaga yung budget na yan. Di ba? Sige diretso. Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec. Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec. Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Masaya. Masaya na Pangulo. Party-party na naman sila. Inuman session na naman yan. Hit-hitan session na naman. Ang saya-saya nila, di ba? Ang sinasabi ko sa inyo Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Diyan hindi ako naniniwala sa ko. Maniniwala ako sa mga sinasabi mo, pero dito na wala kang kinita, putang ina, imposible yan, sir. Sir, imposible yan. Putang ina, ikaw talaga, Saldi ko. Okay na sana Tangina, umamin ka na sa krimen ninyo Umamin ka na magnanakaw ka rin. Parang gusto mo iligtas yung sarili mo, dito ka masisira Dito ka masisira, wag mo iligtas yung sarili mo. Putang ina, maniniwala ka. Ikaw ang inuutusan magnakaw ng pera, tapos sa partihan hindi ka kasali. Ang tanga mo naman. Sobrang bobo mo. Tangina, wag niyong lokohin yung mga Pilipino. Putang ina, okay na tong revelasyon mo Pero yung iligtas mo yung sarili mo, gago, wala ka nang ligtas dito. Maniwala ka, Saldi ko, kahit nagsasabi ka ngayon ng katotohanan, kasi nga, that is a dead man's confession. This is a dead man's confession kasi papatayin ka ng mga yan talaga. Kaya gusto mong mangyari bago kanila patayin, meron maibulgar mo man lang yung mga kasalanan nila, kahayupan nila. Pero putya, yung gaguhin mo kami, gagawin mo kaming tanga katulad ng mga loyalista at saka ng mga dilawan tae na dahil lang gusto namin yung sinasabi mo, tinuturo mo yung mga amo mo, sasabihin mo sa amin na wala akong kasalanan. Putang ina mo. Gago. May kasalanan ka, magnanakaw ka, sabihin mo. May nakuha ka din. Imposible wala kang nakuha, kalokohan mo. Nakita mo yung sinasabi ng mga taga DPWH dyan sa
Nanghihingi si senador ganito. May porsyento si senador. 25%. Sa 25% niya, mapupunta sa akin, magkano? 2%. May mga porsyento yung mga yan. Kanina nyo. Lulukuhin nyo pa kami. Okay na yun eh. Okay na, umaming ka na eh. Wala, itong confession mo na ito. Kasama ka dito, hindi ka makakalusot. Maniwala ka, pero ikaw ang least guilty. Ikaw ay, kumbaga, pwede kang maging state witness. Pwedeng makaligtas ka sa kaso sa mga ebidensya na ipakikita mo. Kasi nga, meron kang amo eh. Ituturo mo yung amo mo. Pero hindi ibig sabihin nun, not guilty. Maybe less guilty, but not guilty. Malabo yung not guilty, boss. Hindi pwede yan. Huwag nyo kaming lokohin. Wala kang natanggap na pera, ulul. Utangin na mo, 3 taon yung ginagawa yan. 3 taon kang Appropriations Committee Chairman. Ibig sabihin, 3 taon yun ang binababoy yung budget natin. Itong pinag-uusapan ngayon is only 2025. What happened to 2024? What happened to 2023? 2024, mas malaki na budget ng DPWH kaysa sa Department of Education. So, ibig sabihin, 2024, corrupt din yung budget na yan. Hindi lang natin tinitingnan kasi dito tayo maraming ebidensya sa 2025. 3 taon kang Appropriations Committee Chairman, Zaldico. Imposibleng sa 3 taon na yan, wala kang kinita. Pwede ba yun umaani ka? Ikaw yung magsasaka, ikaw yung nagtatanim ng ng mga palay. Pag ani ng palay, puta sa kanila yung bigas. Hindi pwede yun. Meron kang konting matitira sa'yo. Katarantaduhan yung sinasabi mo. But sige, pagbibigyan pa rin kita. Oo. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Martic Sai, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Nako, ito na yung exciting part. So dito ngayon papasok yung kay Orly Guteza. Kasi sigurado ako si Orly Guteza walang connection dito kay Zaldico kasi ito bibigyan ko kayo ng isang chismis na hindi kumpirmado, wag niyo akong i-quote. Pero di umano, natatandaan niyo yung kinuwento ko sa inyo si Orly Guteza. Yung may isang gobernador tumawag sa isang media, tinatanong, totoo ba inambush si Guteza? Totoo ba? So nagulat yung media na yun. Tumawag yung media doon kay Mike Defensor. Boss, totoo ba inambush? Syempre si Mike Defensor, ha? May ganyong, totoo, sandali lang, magtatanong ako. Syempre si Mike Defensor, nagtanong-tanong na hanggang sa matuntun niya, itong mga nagkakanlong kay Orly. Tapos sabi, sir, confirmed po na someone tried to ambush or assassinate ito si Orly Guteza. Nahuli namin, sir. Nahuli namin. Tapos, ang ikinanta nung tao na nahuli namin, ito si Zaldico. So, ito chismis lang to chismis lang to, narinig ko lang din to. Hindi to totoo hindi to kumpirmado. Pero since narinig ko, sasabihin ko na din. Pero wag niyo paniwalaan ha. Sinasabi ko na wag niyo paniwalaan pero narinig ko lang to. Total tayo lang naman nagkukwentuhan eh. Na meron daw silang nahuli na supposedly mag-assassinate kay or napag-utusan na hitman na trabahuin si Guteza. Tapos ang nag-utos daw ito. So gusto nga nito ipapatay si Guteza eh. Kung totoo yung balita na yun kung totoo yung kwento-kwento na yan, yung chismis na yan, kung totoo yan so lumalabas na gustong nito. Tingnan mo, hindi lumabas yan sa media. Because they're controlling the situation. Nagpakalat na nga ng tao ito para kanain niyang Guteza. Kaya lang siguro talagang na-realize nito ni Zaldico na, teka putyang ina, ako yung gumagawa ng paraan para patahimikin ko yung mga testigo na ang itinuturo sila. Tapos pag napatahimik ko yan, di putang ina, wala nang magsasalita tungkol sa kanila. Ako na naman may kasalanan. Kasi yung ibang mga testigo, ako din ang tinuturo eh. Yung si Toby Chanko, ako tinuturo eh. Si Ombudsman, ako tinuturo. Lahat ako na tinuturo eh. Gusto kong ipapapatay ko to si Orly, wala nang magtuturo sa kanila. Si Orly na nga lang nagtuturo sa kanila, papapatay ko pa. Siguro talagang maraming realization. Siguro he came up to his senses. Itong si Zaldico, siguro sa tagal niyang di natutulog, kakaisip na, teka, putyang ina, parang hindi na yata nila ako tinutulungan Parang bantay sa lakay na yata itong mga to. Putya, papatayin na ako ng mga to. Kaya ngayon dito gumawa na siya ng video. Ngayon, pinatunayan ngayon nito ni Zaldico na kahit walang notaryo, yung statement ni Orly Guteza, totoo. Kami nung mga tao ko at saka nila Orly, nag-deliver lang kami ng pera. Wala akong natanggap ulul. Sinabi na ni Orly na sa ilang maleta, yung konti natitira sa'yo. Maaring hindi ikaw yung may pinakamalaking share, pero may part nung maleta na yun na dinideliver nyo, iniiwan sa'yo. Siguro kung mga 19 na maleta yan, baka isang maleta sa'yo dyan. So ganun kalaki, imposible naman gagawa ka ng bagay na wala ka man lang pakinabang. Imposible yan, sir. Mabait kang kaibigan, naniniwala ako, pero sigurado ako hindi ka tanga na kaibigan, negosyante ka eh. Kaya ka nga yumaman sa negosyo mo dahil mautak ka eh. So imposible gagawa ka ng krimen tapos sila lang makikinabang. I don't think so. Huwag mo na iligtas yung sarili mo dito, Zaldico, wala ka ng takas dito. Visit ka. So eto, pinatotohanan niya yung kay Orly Guteza, yun ang pinakamagandang plot twist talaga dito. Ngayon matataranta na to sila Lacson. Putang ina, patay tayo nito. Kasi inaantay nila yung part 2 di ba? Sige, ito na yung part 2.
Yung mga deliveries po ay merong record. Tayo dyan. Yung deliveries merong record. Yan yung sinasabi ko eh. Wala ba man lang mga text? Hindi ba man lang nila kinukuha ng picture yung mga maleta? O ayan na yung mga maleta. O hindi man mga Rimowa yan. Kasi yan na naman na magiging ribatal nila dyan. O sabi ni Orly Gutesa, mga Rimowa daw yan. Hindi naman mga Rimowa yan eh. Yung ilan Rimowa. Pero we are talking about not just one delivery. Hindi ba? Minsan pag wala si Orly Gutesa, anong sabi niya? Is somebody making the delivery? Kapag wala ka, opo. Nandun naman yan sa GC namin. Kung hindi kami available, yung isang grupo. Oo, kasi ilang kaming security niya? 100 eh. Di ba 100 ang security ni Zaldico? 100. So ilang grupo yan nang nagdi-deliver ng pera? O probably sila Orly Gutesa doon sa ilang pagdi-deliver niya, mga Rimowa yung maleta. Pero this time itong mga maleta nito hindi na Rimowa pero hindi naman ipakikita ni Zaldico siguro yan. 'Di ba? Kung hindi naman niya siguro pipicturean yung mga maleta na 'yan. Kung walang connect 'yan doon sa kahit papaano nagtatago ito. Syempre, mautak din yan si Zaldico eh. Palagay ko nasa isip din niya na balang araw i-double cross siya ng mga ito. Kaya sigurado ako ito si Zaldico nagtabi to ng mga ebidensya, hindi lang mga picture ng maleta palagay ko. Baka pati video na sinasalansan nila yung mga pera na yan sa maleta, picture na sinasalansan nila yung mga pera na yan diyan. Meron yan. Meron yan. Hamunin nyo ng hamunin si Zaldico, putangin nyo, tinan nyo lalabas lahat ng baho nyo. Pero ito, meron siyang ebidensya, mga bossing, galing to mismo sa kanya, naghahanap kayo ebidensya, di ba? Ayan si Orly Gutesa wala siyang picture. Hindi natin alam kung wala talaga o may tinatago rin siya. Pero ito na, pinatunayan na ni Zaldico na yung sinasabi ni Orly Gutesa totoo. Ito, yung mga maleta, tingnan nyo. Totoo po yung sinasabi niya. Yan ayan na yung mga maleta. Ito, Rimowa na to. Ganyan, Rimowa na yan. Kaya lang, iba na kulay. Kasi iba-iba ang kulay ng Rimowa eh. Merong tanso. Karamihan ng Rimowa, yung classic is yung parang mukhang aluminum. Pero ito, yung print nitong maleta na to, looks like a Rimowa maleta to. But irrelevant na yung brand ng maleta. Irrelevant na yung brand ng maleta. Makikita mo dito, ayan, may mga post ito, nakikita mo sa ibabaw, may mga nakadikit. Ayan na. So, talagang kumpirmado yung sinasabi nito ni Orly Gutesa na nagdi-deliver sila ng mali maleta na pera. Ayan na yun. Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang. Nag-deliver si Orly Gutesa sa may Aguado. Di ba yung Aguado, merong bahay daw si Romualdez doon. Tapos doon sa Aguado may gate papunta na Malacanang. So totoo yung sinasabi ni Orly Gutesa. Naman nagsabi si Zaldico na nagsabi na totoo yung sinasabi ni Orly Gutesa. Totoo yung sinasabi nag-deliver siya. Galing na ito mismo sa amo ni Gutesa. Kasi noon, dinideny nila yan eh. Di ba? Dinideny nila yan. Ang dami nilang mga kung ano-anong pautot. Ngayon, lumabas na. Galing mismo kay Zaldico. Totoo yun. Nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video. Ayan na yung mga maleta. Ang daming pera niya. Sana all. Ayan yung taxpayers money. Titigan nyo maigi. Titigan nyo maigi itong mga maleta na ito. Nandiyan yung pera na dapat sa inyo. So, iisipin mo pa ba? Dilawan ako eh. Ang makikinabang dito si Inday Sara eh. Di bali nang nakawan ako, wag lang maging presidente si Inday Sara. Bay, gago ka. Putang ina mo ka. Dahil lang sa kulay mo sa politika, kahit tinatarantado ka na yan nga, actually ang ginagamit nito magpinsan na ito eh. Yung galit nyo sa mga Duterte para hindi kayo magalit sa kanila na ninanakawan nila kayo. 10 bilyon lang ang ninakaw ni Janet Lim Napoles. 10 bilyon. Itong ninakaw ni Bongbong at saka ni Romualdez dito, daan-daan bilyon to. Ito, according to Zaldico, hindi ako nagsasabi nito, ine-echo ko lang yung sinasabi niya. Kung totoo yung sinasabi ni Zaldico, ganun kalaki yung ninanakaw sa inyo. And ilang taon na to? We're talking about just 2025. What happened to 2023, 2024? Tapos papunta na ng 2026, ganyan na naman yan. Kita nyo kayo, patay gutom para isang kahig, isang tuka kayo, tapos sila mali-maleta pera nila. Isipin yung maigi, mga dilawan. Putang ina, get your act straight. Hindi pwedeng dahil lang sa galit nyo sa mga Duterte. Ayaw nyo nang batikusin itong magpinsang gago na ito. Kasi kung ganyan ang ninyo, dinadamay nyo kami, mga punyeta kayo sa mga kahayupan nyo. Dinadamay nyo kami sa katangahan ninyo kung hindi kayo sasama sa amin para banatan itong mga hayop na ito, palayasin itong mga ito sa kanilang mga pagnanakaw sa Pilipinas. Ibig sabihin, kasapakat kayo, plain and simple. Kasapakat kayo habang hindi naman kayo nakikinabang dito sa mga perang ninanakaw nila sa inyo. They are taking advantage of your hatred with the Dutertes. Tinitake advantage nila yun para magnakaw sila. Hindi naman magagalit sa atin yung mga dilawan tayo, hindi magagalit sa atin yan. Kasi nga, pag pinatalisik nila tayo, si Inday Sara magiging presidente. Pag naging presidente si Inday Sara, hindi nga sila nanakawan nun, pero lalatiguhin sila nun. O at least dito, hindi sila masyadong nasasaktan. Gutom lang sila kasi ninanakawan natin sila. Pero hindi naman natin sila sinasaktan, di ba? So saan sila? Doon sa sasaktan sila? O doon sa nanakawan lang sila? Doon na lang sila sa nanakawan sila. Diba? Ganun eh. So tatanga-tanga kayong mga dilawan kung pagtatanggol nyo pa rin ito si Bongbong dahil lang ayaw nyo kay Inday Sara. O mga gago kayo talaga.
Dami oh. Puchang ayan, ang dami oh. Oh, pakita mo nga, saldi ko yung kotse mo na yan. Oh, para maniwala sila lalo na totoo yan. Puto saan ka makakita, magta-travel ka, ganyan karami maleta mo. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon, Again, the 100 billion is the insertion. Okay, marami kasi maghahati-hati ron. Kung ghost project yun, marami maghahati-hati doon. May pera doon yung contractor, may pera doon yung district engineer, may pera doon yung DPWH secretary. So marami maghahati. Tapos hatian pa yan si Romualdez, hatian pa si Zaldico. So 25% yung napunta sa kanya. So 75% paghahati-hatian yan ng siguro 25 sa kanya, 25 din kay Romualdez. 25%, so may 50% na lang na paghahati-hatian lahat. Siguro kay Zaldico diyan mga 10%. Tapos syempre yung other 40% paghahati-hatian na yan doon sa ibaba para hindi na sumabog itong issue na ito. Lahat yan babayaran niya. Kaya hindi ako naniniwala walang kinita dito si Zaldico. Malabo yan. O tanga lang ang maniniwala diyan. Hindi porket naniniwala kami sa sinasabi mo tungkol sa sa mga amo mo, maniniwala na kami diyan. Maaring sinasabi niya hindi pag nagsinungaling siya sa isa, sinungaling siya sa lahat, hindi rin. Hindi rin, maaring nagsisinungaling siya para iligtas niya yung sarili niya, pero yung mga sinasabi niya iba totoo. Oo. Pero kung ako sa Zaldico, sabihin mo na rin kasi, hindi, ganito yung mga kinita ko rito. Oh, tapos ang kinita nila ganito. Wag mo ililigtas yung sarili mo, Zaldico. Parang kang tanga. Oh, gagawin mo kaming dilawan hindi naman kami mga DDS kami, matatalino kami. ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan. Oh, kaya naman pala Brad pala sa fraternity, ito si Romualdez, hindi natin alam ha. Kabrad pala nito Kabrad pala ni Boying, ito si Romualdez sa fraternity. Kaya naman pala may connect. Kaya naman pala panay ang ligtas nito ni Boying sa kabrad niya. O kaya naman pala nilalaglag nito ni Boying, ito si Zaldico, baka hindi niya kabrad. O ngayon imbestigahan mo yung kabrad mo kung totoo. O ikaw naglilihim ka kabrad mo pala yan, hudas ka Si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. O tingnan mo, Lacson. Ikaw yung may hawak ng Blue Ribbon Committee. Tinitira mo ito si Zaldico, naniniwala pala siya sa kapasidad mo. Tarantado ka din Pakinggan ninyo itong sinasabi niya, tapos imbestigahan ninyo yung 100 million insertion. Binigay na nila yung listahan ng 100 billion pala. 100 billion insertions, ibinigay na nila yung listahan sa inyo. Silipin nyo na lang yun. Saan napunta yung 100 billion na yun? Ano yung mga proyekto na yun? Yun yung puntahan nyo, ICI. Hoy Magalong, Punye, Maskal, laki ng tenga mo. Sana naririnig mo to sa laki ng tenga mo. Dapat naririnig mo to walang obstruction. O talagang kailangan, imbestigahan ninyo yung 100 billion insertion. Saan napunta yan? O at puntahan nyo isa-isa yan, may proyekto ba yan? O kasi sinabi na mismo ni Zaldico na itong mga listahan na ito, diyan ko inilagay. Yung 100 billion na nire-request niya, tingnan nyo na lang, ghost project ba yung mga yan o hindi? Kasi kung may 25 billion na napupunta sa 100 billion na yan kay Bongbong Marcos at may napupunta kay Romualdez, sigurado substandard yung mga yan. Di ba? O, kaya yan ang sinasabi natin sa inyo. Yan, so abangan ang part 3. Opo.